Samantalang ang salitang keriso, okay, and evangelizo means to announce, to proclaim, and to preach or to preach. So, makikita po natin ang pagkakaiba ng dalawang salita na may kaibang definition. Saan po magkaiba sila? Sisimplihan po natin kung paano nagkaiba yung preaching and teaching. Okay, sa kanilang definition. Gaya ng sinabi ko po nung una, kapag didasko, meaning to teach or instruct. Meaning to announce, make known, or proclaim. Yung evanghelizo naman po, ibig sabihin, announce, proclaim, or preach. So, sa madalit salita, teaching is a form of education. Okay. While preaching is proclamation. Teaching sa paraan ng pagtuturo, samantalang ang preaching, pagpapahayag. Saan pa po nagkaiba? Definition pa lang po ang ating tinuturo. Sa format po, anong pagkakaiba ng Bible study sa sermon? Lagi po natin tatandaan, kapag po tayo ay may Bible study, teaching po yun. Pag po tayo ay may sermon, preaching po yun. Paano po natin makikita whether ito po ay Bible study or sermon sa format po na isinasagawa? Ibig sabihin po ng teaching, indicative. Tinutukoy po dito na kung saan, pag sinabing indicative, ang ibibigay po sa atin ay para po na mag-increase ang ating knowledge. Kunwari po, tinuro dito nila Brother Jason. Okay, sa chapter 13, blah blah blah, nakasulat po yung ganito. Knowledge po, ginigay natin yung knowledge. It represents objective fact. Kung ano yung nakasulat sa Biblia, malinaw na nandoon, facts po, everything po doon. Kaalaman. Imparting specific knowledge on narrative and messages in the Bible. Kaya po yung ating mga tagapagturi, binubusisi yan po, isa-isa. Pansinin niyo po, kaya pagdating po dito sa ating Bible study, ito po yung pagkakataon na kung saan ang bawat isa ay pwedeng magtanong. Lahat po tayo. Dito sa during the Bible study, dito po kayo ay maaari magtanong. Napansin ko nga rin po dito, nakasulat po dito, question and answer, kung sino po yung nag-Bible study, yun ang sumasagot po. Hindi po ba napansin yun? Kaya malaya po ang bawat isa sa atin that during the Bible study, you may ask any questions in relation to the topic which was already shared to all of us. You may ask any question for clarification, for educational purposes, or for learning purposes. It aims to foster a deeper understanding of the Scripture para maintindihan natin po. Minsan nga tayo nakakalungkot, hindi natin alam yung pagkakasunod-sunod ng mga aklat sa banal na kasulatan. Lahat po ba kayo, kabisado nyo yung 66 books? Ako nga po minsan naghahanap, nalilito pa. It is because we are not trained to practice and learn with wholeheartedly. Because it's not being taught to us. Hindi na ituturo masyado sa atin. Ano ba naman yung Genesis, Exodus, Leviticus, ano ba yung mga nakapaluot dyan? Yan ay bahagi na pagtuturo sa Bible study. Foster a deeper understanding of the Scripture and its application to our daily life.
Yan po ang format dito sa Bible study. Samantalang kapag tayo po ay nasa sermon, ang layunin po ng sermon ay imperative. Ano ibig sabihin naman ng imperative? Ang tagapagsalita sa sermon ay aarukin yung inyong mga puso. Ipapadama sa inyo yung mensahe na kung saan ay magagamit natin sa pagpapalago ng ating mga pananampalataya. It could be motivational or inspirational. It could be something na kung saan gigising ng diwa ng bawat isa sa atin. Magpapaalad ng ating mga pananampalataya. Yan po ang layunin ng sermon. Increases our holiness. Okay, so study po sa Bible study, increases our knowledge. Sa sermon po, increases our holiness. Ako niyo po yung pagkakaiba na kung saan ang objective ng Bible study at ng sermon. Message preached to influence the behavior of others, building faith and Christian convictions. Kaya minsan may mga tagapagsalita po sa sermon na may mga patama. Di po ba? Minsan kami mga tagapagturo sasabihin natin, mukha yatang kulang ang mga bilang ng mga tagal. Okay. Minsan ginigising namin ang inyong mga diwa. Dahil gusto namin na yung mga itinuturo namin, sinasabi namin sa sermon, yun ang gigising sa diwa ninyo upang baguhin ang ating mga maling pag-uugali. Sermon is to deliver a religious discourse to the congregation to inspire and guide the listeners in their faith journey. So makikita niyo na po dito, malaki ang pagkakaiba. Tuloy pa rin po natin. Sa Bible study po, ngayon po, it is more interactive where participants gather to react, discuss, and reflect on the passages of the Bible. Halimbawa po ako nagsalita sa inyo, nagbigay ng chapter and verses. Kayo po mga nakaupo dyan, kung gusto nyo magdagdagan ng inyong kaalaman, dapat sasabayan niyo po kami ng pagbabasa. At kung may nakita kayo na kung saan dun sa binasa ninyo ay mayroong confusion, clarification, maaaring yun tawagin ang pansin ng isang tagapagturo. Dahil hindi lahat po ng mga nagtuturo ay may sapat o talagang fully knowledge na masasabi tayo. May alam kayo na maaaring matutunan ng tagapagturo o ng iba pa natin na mga kapakiran dito. At yun po ay pinag-uusapan, hindi po sa paraan na kung saan ay ipapahiya ang sinumang magtatanong o yung walang alam. May mga bagay na matututunan sa tagapagtanong sa mga miyembro at meron din makukuha ang mga miyembro sa tagapagturo. Palitan po, participative. They may involve small groups, guided reflection, and exploration of historical and cultural contents. Ibig sabihin po nito, hindi lang po dito, ang Bible study po ay maaari din separate. Kunwari, may mga Bible study para sa mga bata, doon sila sa labas. Meron din pong ginagawa mga Bible study na kung saan bago magsimula ang congregation, ang sermon, ginagawa na po nila yun. Meron pong mga Bible study na ginagawa sa ibang araw, sa ibang oras. Pansinin niyo po yung ilang mga Christians that they are so active when it comes to their Bible study. Lunes, Martes, Miyerkules, buong linggo na yata, nagsasagawa sila ng mga tinatawag na Bible study.